Ang Diyos hindi nanunukso, ang nanunukso si Satanas. Si Satanas nanunukso, hindi sumusubok. Ang susubok lang sa atin ang Diyos. Ano intensyon ng Diyos kaya niya sinusubukan ng tao? Basahin natin ang 13:3 ng Deuteronomio. Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Ang layo ng pagsubok ng Diyos para ma-prove niya kung mahal mo siya talaga. At pag napatunayan niyang mahal mo siya talaga, wala ka ng problema. Lahat ng bagay, tatrabahuhin niya para sa ikabubuti mo. Pag nakita ng Diyos na mahal mo siya talaga, iniibig mo siya, 8:28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Yung mga umiibig sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, tinatawag niya yon. At pagka ikaw ay napatunayan ng Diyos na iniibig mo siya dahil nasubo ka na niya, nalalaman natin, sabi ni Pablo, na lahat ng bagay nagkakalakip gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Pag minahal ka ng may-ari ng lahat ng bagay, wala ka ng problema. Wala ka nang alalahanin kasi mahal ka ng Diyos eh. Pwede niyang iligtas ka sa mga disgrasya. Pwede ka iligtas sa masamang kapwa-tao. Pwede ka niyang iligtas sa mga iba-ibang masasama sa buhay. Ano? Kasi iniibig ka niya, magagawa niya na ang lahat ng bagay magkakasamang gumawa, lakip-lakip para sa ikabubuti mo. Kaya tayo sinusubok ng Diyos. Kasi pag nasubok niya na tayo, aangkinin niya tayo na tayo kanyang mga anak na dumaan sa pagsubok. Ngayon, pag dumadating ang pagsubok, mayroong payo ang Diyos. 4:12 ng unang Pedro. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Talagang ang Diyos ay sumusubok sa tao. Pag nasubok ka, it is for your advantage. Pagkatapos na mapatunayan ng Diyos na mahal mo siya, wala ka ng problema. Mamahalin ka rin niya, bigyan ka niya ng mabuting asawa, bibigyan ka niya ng mabuting anak. Nakasulat kasi yun eh. 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kung mahal ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng matinong asawa, di ba? Ng matitinong anak. Bibigyan ka niya ng kailangan mo sa araw-araw. Pagka mahal ka ng Diyos, ililigtas ka niya sa mga masasama. Ay nang bentahin ng nasubok ka ng Diyos. Kaya pag dumarating ang pagsubok, harapin mo, kapatid. Paano mo malalaman kung yung pagsubok pagsubok ba ng Diyos o tukso ni Satanas? Ito yon. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos hindi papayag na tuksuhin tayo ng higit sa makakaya natin. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan para pagbawalan niya si Satanas na manunukso, kasi ang manunukso si Satanas Lucas 4:1. At si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw na tinutukso ng Diablo,
at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na Ang yaon. manunukso, kapatid, ang diablo eh. Biyak kita ng halimbawa ng tukso, no? May asawa ka na. Tutuksin ka sa Satanas. May papakilala sa yung babae o lalaki na para sa tingin niya mas maganda kaysa sa yung asawa. Yun ang mga tukso eh. Papagawain ka ng mali. Pero ang Diyos hindi nanunukso ng ganun. Basahin natin ng Santiago. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Ang Diyos hindi nanunukso. Ang nanunukso si Satanas. Ang tukso, temptation yan eh. Ang temptation, papainan ka ng bagay na matetempt ka, na parang gusto mong gawin. Yun ang gusto ng laman mo. Halimbawa, may nakita kang pera, walang nakakakita, meron kang nakitang sing-sing na brilyante, titingin-tingin ka, sabi ni Satanas, wala naman nakakakita, kunin mo na. Wala naman nakakakita, tanggapin mo na yung lagay. Yun ang mga klase ng tukso. Hindi ang Diyos ay nanunukso. At kung manunukso sa'yo si Satanas, masyadong mabigat ang ipapanukso sa'yo, hindi papayag ang Diyos na tuksoin ka ng higit sa iyong makakaya.